Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ramdam ko na ang epekto ng alak sa aking sistema. Nahihilo ako at pasuray-suray na kaya nagpasya na akong magpaalam sa mga kaibigan ko. Nandito kami ngayon sa Belmonte Hotel dahil dito ginanap ang birthday party ng isa sa mga kaibigan ko, si Nika Belmonte. Lumapit ako sa mga kaibigan kong halata na rin na may tama na rin ng mga alak. Masaya pang naghaharutan habang sumasayaw ang mga kaibigan ko, si Amy, Marie Chris, Abigail, Cherilyn at Nika. Girls, pwede bang magpahinga muna ako sa suite natin? Umiiba na kasi ang pakiramdam ko. Paalam ko sa mga ito at pumayag naman sila. Pagkasara ng pintuan ng kwarto ay hindi na ako nag-abalang buksan pa ang ilaw. Binuksan ko na lamang ang lampshade sa side table. Dahil medyo nahihilo, ay gusto kong matulog na lang. Ngunit bago ko pa man maipikit ang aking mga mata, may matitipunong braso ang humila sa akin at mabilis akong kinubabawan at mabilis na nilakumos at sinunggaban ng halik ang aking mga labi. Pinilit kong kumawala sa lalaki, ngunit sadyang malakas ito kumpara sa akin. Pinalalim pa nito ang paghalik sa akin sa kabila ng aking pagpupumiglas. Nagsimula na ring maglakbay ang mga kamay nito sa aking kabuuan. Sinubukan kong muling kumawala, ngunit muli na naman ako nabigo. Please, parang awa mo na. Pakiusap. Huwag mong gawin sa akin to. Umiiyak kong pagmamakaawa ngunit tila bingi na ito sa pakiusap ko. Nawalang bigla ang epekto ng alak sa aking sistema. Ang tangi ko na lang naiisip ay ang makawala sa nag-uumpisang bangungot ng aking buhay. Ang gabing dapat ay puno ng kasiyahan dahil kaarawan ng aking kaibigan, ay siya din palang gabi ng bangungot sa buhay ko. Ang gabi kung saan ikaguguho ng mundo ko. Bago pa man ako mawala ng malay, nakita ko pa ang mukha ng lalaki. Ang lalaking kahuli-hulihang taong pag-iisipan ko na masama. Yes, I do, Father. 5 salitang nanuot hanggang sa kalitliitang himaymay ng aking mga kalamnan. Mabilis kong pinahiran ang mga luhang nag-uunahang dumaloy sa aking magkabilang pisngi. Habang nakatayo sa bukana ng simbahan, habang nakatitig sa dalawang magkaparehang binibindisyonan ng seremonya ng matrimonya ng kasal. Ako sana ang nandyan at hindi ang babaeng yan. Ako ang nauna, ako ang minahal, kami ang nagmamahalan. Pero hindi na pwede dahil may asawa at anak na ako. Nagtatagis ang mga bagang na naikuyom ko ang aking mga kamao nang muli ko na namang maalala ang nakaraan. Paano ko nga ba makakalimutan kung araw-araw kong nakikita at nakakasalamuha ang bangungot at bunga ng bangungot kong kahapon. Ilang taon man ang lumipas ngunit sariwa pa rin sa akin ang lahat. Parang kahapon lang nangyari ang mga bagay na siyang dahilan ng galit at puot kong nararamdaman ngayon. Ayoko na masaksihan pa kung gaano kasaya si Delan sa kasal niya ngayon. Si Delan ay ang long-time boyfriend at fiancé ko na mapasa hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin. Masaya kami noon. Magkasama kaming bumubuo ng mga pangarap namin. Maging nambubuoy naming pamilya. Okay na kami. Sana kaming dalawa. Sa tagal naming magkarelasyon, halos kilalang kilala na namin ang isa't isa. Nasanay na kami sa presensya ng bawat isa. Tanggap rin kami ng pareho ng aming mga pamilya. Kaya kumpiyansa kami na hanggang sa dulo. Sobrang saya ko noong nag-propose sa akin si Dylan. Ako na yata ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa noong oras na yon.
Walang pagsidhan ang aking saya. Hindi ko maihahalin tulad sa salita yung nararamdaman ko that moment. Ni sa panaginip hindi sumagi sa isipan kong hahantong kami sa ganito. Masaya na siya. Samantalang ako, eto, miserable at nakakulong sa impyerno kong buhay. Oo, impyerno. Paano magiging langit ang buhay ko kung ang asawa ko ay ang taong naging dahilan kung bakit ako nasasaktan at nagdururo sa ngayon? At ang masakit, araw-araw may isang taong pilit nagpapaalala sa akin sa nakaraan, ang aking anak. Ang anak ng isang walang hiya. Huminga ako ng malalim at muling pinunasan ang namamalisbis na mga luha sa aking mga mata. Napahawak ako sa aking dibdib. Andoon pa din ang sakit. Andoon pa din ang pangungulila at panghihinayang sa pagmamahalang winakasan sa isang masalimuot na paraan. Minsan kino-question ko na ang Diyos kung bakit hinayaan niya mangyari sa akin ang lahat ng ito. Tinalikuran ako ng taong mahal ko ng 6 na taon. Sino bang tangang lalaki magpapakasal sa babaeng nabuntis ng iba? Isang himala na lamang marahil. Pumasok na ako sa sasakyan at pinaandar na ito. Ilang saglit pa ay nasa harapan na siya ng Belmonte Mansion. Bumunisi na siya para tumapat sa guardhouse. Matapos maipasok ang sasakyan sa garahe ay mabilis na siyang pumasok sa loob ng kabahayan. Nakailang hakbang pa lamang siya sa entrada ng pintuan na makarinig siya ng isang bagay na nabasag. Mabibilis ang hakbang na tinalunton ko ang direksyon ng tunog. Alam ko na kung sino na naman ang may gawa nito. Mula sa kinatatayuan ko, tanaw ko ang isang batang lalaki na nasa 3 taon. Nakayuko ito at halata ang takot. Aba, dapat lang matakot siya. Humakbang ako papalapit na may mga nanlilisik ang aking mga mata. Hinila ko ang batang lalaki. Ano na naman kung walang hiyaan ang pinagagawa mo, ha? Pasigaw kong tanong. Hindi ko po sinasadya, Mami. I'm sorry. Nakayuko nitong sagot. Biglang uminit ang ulo ko sa tinawag niya sa akin. Hinaklit ko ang kanyang munting braso at sinakal. Huwag na huwag mo akong matatawag na Mami, hindi kita anak. At wala akong anak mula sa isang walang hiya. Naiintindihan mo ba, Alexander? Halos maputod na ang litid sa aking lieg dahil sa pagsigaw ko. Galit na galit ako sa batang ito. Si Alexander ang naging bunga ng kahayupan sa akin ni Albert. Kahit anong pilit kong iwaksi sa isipan ang lahat, ang batang ito ang larawan ng pangungot kong nakaraan. Dahil sa kanya, mas lalo pang lumaki ang galit ko sa kanyang ama. Yaya Tina! Sigaw kong tawag. Personal na yaya nito. Humahangos na lumapit sa akin naman si Yaya Tina. Ilang beses ko bang sasabihin na bantayan niyong mabuti ang batang yan? Ilayo niyo nga sa akin yung batang yan, ha? At huwag na huwag ninyong hahayaang pakalat-kalat sa kabahayan. Lalo na kung nandito ako. Naaalilbadbaran ako. At lalong-lalong umiinit ang ulo ko. Nauunawaan niyo ba? Galit kong sabi. Opo ma'am, hindi na po mauulit. Wika naman ni Yaya Tina. At agad namang tumalima si Yaya Tina. Inilayo niya si Alexander at niligpit ang nilinis ang mga kalat na bubog sa sahig. Patungo na sana siya sa hagdanan paakyat ng kwarto niya na magsalita ang ama nito. Maureen, ano na naman ito? Mahinahon nitong tanong sa akin. Umikot ang mga mata ko sa paraan ng pananalita nito. Humarap ako sa kanya. Nagbasag na naman ng gamit ang walang hiyang anak mo. Madiin kong sagot. Maureen, marinig ka ng bata. Mariing saway nito. Humarap ako ng maayos at humalikupkip sa kanya. Bakit sa tingin mo? May pakialam ako sa kanya? Matapang kong sagot. Maureen, anak mo siya. Bakit ganyan mo siya itrato?
Nagdilim na ang aura nito. Marahil ay nagtitimpi lang. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyong lahat na wala akong anak na galing sa walang hiya? At para sabihin ko sa'yo, mas matutuwa pa akong mamatay ka o kayo ng anak mo. Wala akong anak. Anak mo lang yon. At mabilis nang tumakbong paakyat sa kwarto. Narinig ko pa ang galit na pagtawag nito sa pangalan ko, pero wala akong pakialam. Mabilis akong pumasok sa kwarto at inilak iyon. Naligo na din ako para mawala ang init ng ulong nararamdaman ko kanina. Pagkatapos maligo ay napaupo na lamang ako sa aking kama. Ganito ako kapag nandito sa bahay ng asawa ko. Nakakulong lang sa kwarto kaya nagmamasid sa kapaligiran para maiwasang makasalamuha ang mga taong halos isinumpa ko na. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang aking social media accounts. Pagbukas ko pa lamang ay agad nang bumungad sa akin ang masasayang larawan kuha sa kasal nila Dylan. Mapait akong ngumiti habang nakatitig sa larawang kapwang may ngiti sa mga labi na magkayakap at kapwa nakatingin sa kung sino mang kumukuha ng larawan na ito. Pakiramdam ko sa akin nakatingin ang mga ito na tila ba ipinamumukha sa akin masaya na sila. Nagmamahalan sila. At si Christina, ang karapat-dapat na babaeng ihaharap ni Dylan sa altar. Hindi ko na malayang may tumutulo na pala mga luha sa aking mga mata. Agad ko itong pinunasan. Napasinghot pa ako. Dahil sinisipon na ata ako sa kakaiyak. That should be me. Tangi ko na lamang sambit habang hawak pa din ang cellphone na may larawan ng bagong kasal. Hindi ko na namalayang ikinupo na pala ako ng antok. Tama na! Parang awa mo na! Tama na! Huwag! Agad ako napabalikwas ng higa nang dalawin na naman ako ng bangungot na iyon. 4 na taon na nakakaraan. Pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Yakap ang aking mga tuhod habang nakaupo ako sa aking kama. Hindi ko maiwasang mapahagulhol. Albert Belmonte, kasalanan mo lahat ng ito. Nagngingit-ngit kong wika kasabay ng mas malakas kong hagulhol. Maagang nagising si Maureen kinabukasan. Uminat-inat pa ako para tuluyang gisingin ang aking diwa. Sinulyapan ko ang relong nakapatong sa lamesita. It's 5 o'clock in the morning. Tumayo na lamang ako. Inayos ang pinaghigaan at tumungo na sa banyo. Inisa-isa kong tinanggal ang damit na isinuot at pinihit ang gripo ng dutya at pumailalim doon. Tinanamnam ang maligamgam na tubig na bumabagsak sa aking katawan. Ipinikit ko ang aking mga mata at unti-unting sinasabon ang aking katawan. Sa kalagitnaan ng aking paliligo at biglang lumitaw sa aking balintataw ang kasalan kahapon. Napangiti naman ako ng papait. Happy na si Dylan. Maybe it's time na din for me to move on and accept the fact na imposible pang maipagpatuloy ang aming nakaraan. Naipikit ko pa ng mariin ang aking mga mata nang sumagi sa isipan ko ang sagutan namin ni Albert kagabi. Hindi ko maintindihan kung bakit nagtitiis ito na makisama sa akin sa loob ng 4 na taon. At ang masakla pa nito, pinakasalan pa ako. Pwede naman itong gampanan mag-isa ang responsibilidad sa anak nito kahit walang asawa. Kung mag-asawa nga ba ang tawag sa setup nila. They sleep in different room. Mag-isa ako sa kwarto ko at magkasama naman ang mag-ama. Ang daming what if sa utak ko. Ngayon pero ayokong i-entertain iyon. Galit at kinamumuhian ko pa rin sila mag-ama. Bumuntong hininga na lamang ako ng marahas at pilit na iniwawaglit sa aking isipan. Masyado pang maaga para simulan ang aking umaga ng puno ng galit at puot. Ilang saglit pa ay tapos na ako sa paliligo. Isinot ko na lamang ang aking pink na roba at binalot ng tuwalya ang aking buhok at lumabas na sa banyo. Kinuha ko sa aking closet ang aking susuotin.
Matapos maisuot ang napiling damit, ay sinimulan ko na ring maglagay ng make-up. Ilang sandali pa ay tapos na ako. Kinuha ko ang aking bag at inilagay ang aking cellphone at charger. Isang beses pa akong humarap sa salamin para masiguradong presentable na at maayos ang aking itsura. Bumaba na ako para mag-almusal. Maagang nagigising ang mga kasambahay, kaya alam kong nakaredy na rin ang pagkain. Pababa na ako ng hagdanan nang may rinig akong nagtatawanan sa kwarto na mag-ama. Hindi ako tsismosa pero dala ng kuryosidad ay pumihit ako at tinungo ang pintuan ng mga ito. Madalas ko silang nakikitang naglalaro. Pero sa tuwing nakikita nila ako, lalo na si Alexander, ay mabilis silang humihinto. "What, Daddy?" Dinig kong tili naman ni Alexander mula sa silid. "Run, baby! Maaabutan ka na ni Daddy!" Hingal naman na boses na wika naman ni Albert, ang sunod kong naulinigan. Habang palapit na palapit ako, ay mas lalo pang palakas ng palakas ang boses na mag-ama, na tila hinihingal marahil sa kanina pa itong naglalaro. Nasa tapat na ako ng pintuan ng silid ng mag-ama at bahagya itong nakaawang. Out of curiosity, sinilip ko sila. Sa hindi malamang kadahilanan, ay biglang nanikip ang aking dibdib sa tanawing aking nasilayan. Hinihingal na tumatakbo si Alexander habang hinahabol ni Albert, at nang maabutan ay sabay pang sa pagtatawanan ng malakas ang dalawa, at mas sumidhi pa ang kirot na aking nararamdaman nang masaya at nakangiting hinalikan ng anak ang ama nito, na ginantihan naman ni Albert ng pagpisil sa ilong nito at paghalik sa noo. Ngunit hindi nakaligtas sa aking paningin ang malungkot na anyo ng binata pagkatapos halikan ng anak. Bago pa man siya tuluyang kainin ng konsensya niya, ay malalaki ang mga hakbang na tinahak na niya ang daan pababa, papunta sa hapag. Mabilisan lamang ang aking ginawang pagkain, lalo na at dinig ko ang mga pababang yapak mula sa hagdanan. At kahit hindi ko ito lingunin, alam ko na kung sino. Bago pa tuluyang masira ang aking araw, ay mabilis na akong tumayo at kinuha ang aking bag. Bitbit ang susi ay mabilis ko nang tinungo ang garahe. Sumakay ng kotse at mabilis pa sa 4:00 pinasibad ang sasakyan. At dahil maaga siyang pumasok ay nakaiwas siya sa nakaka-stress na traffic, kaya mabilis siyang nakarating sa opisina. She has her own flower shop and a boutique. Kahit asawa siya ng isang Albert Belmonte, ay hindi siya humihingi ng piso sa lalaki. Noon pa man ay ini-insist nitong hindi niya na kinakailangan magtrabaho because he can provide for them. Siyempre tumanggi ako. Bakit ako tatanggap ng tulong sa taong yon? Sa taong sumira sa buhay ko at naging dahilan kung bakit nakasadlak ako sa ganito. Kahit gagapang ako sa hirap nung kwang hihingi ako ng tulong sa kanya. Taas noong pumasok ako sa opisina na agad namang sinalubong at binati ng mga empleyado. As usual, meron na namang bouquet ng roses sa aking table. Kung hindi ako nagkakamali simula na maitayo ko ang aking munting negosyo na ito, ay araw-araw akong nakakatanggap ng bouquet mula sa taong hindi ko alam kung sino. Basta ipinadi-deliver na lamang sa aking shop. Ni card ay wala akong nakikitang nakalagay. Magtatatlong taon na din itong mystery sender ng bouquet. Hindi pa ba ito nagsasawa? Masyado na akong nahihiwagaan sa kung sino mang Poncio Pilato nito. Good morning, ma'am. Pasensya na po. Tulad po ng dati, i-deliver lang po iyan. Dito po kanina. Isa ayo naman po naka-address, kaya nilagay na po namin sa table mo. Dipensang wika na ba ni Lizelle, ang aking sekretarya? Napansin marahil ang pagtitig ko dito. It's okay, Lizelle. Hindi ko pa mga din alam. Magpasa hanggang ngayon kung sino ang nagpapadala sa akin niyan eh. Sa katunayan, naging paborito ko itong red roses.
Sagot ko sa aking sekretarya at dinampot ang bungkus ng pulang brosas sa aking mesa at sinamyo ito. Nakakagaan ng pakiramdam ang preskong amoy nito. Kung sino ka man, thank you so much. Hindi mo lang alam kung paano napapaginhawa ng mga rosas na ito ang aking pakiramdam. Piping usal ko habang patuloy pa rin na inaamoy ang rosas.